Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, nagkabukingan na sa Quad Committee. Trillanes na huli na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin PBBM, ano ba yan? Ang dami namang B, no? PBBM, umiiwas. Nako, Kongreso, todo ang depensa sa kalokohan. Ano kaya ito mga kababayan? Ito, dahil nga po riyan, ito. Si President, naniniwala ba kayo? Ito, naniniwala po ba kayo na si President Bongbong Marcos Jr. ay umiiwas, dito sa pagbibigay ng komento dito kay dating Pangulong Duterte sa kanya pong wara or gera kontra droga mga kababayan. Kasi sa isang ito po nagpahayag po si PBBM, no? Tinatanong po siya kung anong masasabi niya about sa mga statement ni dating Pangulong Duterte about sa war on drugs, at ang sabi niya po ay I don't want to talk about it. Nako po ayaw niyang pag-usapan. Mamaya bigyan po natin ng reaction yan medyo magandang medyo magandang bigyan ng komento. Eto pa mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. sang-ayon sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Aba, palakpakan. Pero teka lang, may pero di ba? Mamaya basahin po natin or i-share natin dito yung sinabi niyang pero, no? Ano kaya yun? At eto namang Kongreso mga kababayan, si Speaker Romualdez, todo po ang depensa sa kanyang sinasabing institusyon. Ito, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Aba, advance talaga mag-isip ito si Speaker Romualdez. Pero mamaya mga kababayan, bigyan rin natin ng komento yan, okay? Eto na nga, unahin na po natin ito. Ito po, si President Bongbong Marcos Jr., ito po ang sabi niya. Sa war on drug, sa war drug statement no ni former President Duterte, no? I don't want to talk about it. Nako, yan po ang sagot sa press mga kababayan. Ano po ba ang nito? Ano po ba ang dating nito para sa atin, no? Aba, ang presidente pala natin ngayon, no, si President Bongbong Marcos Jr. ay pumipili lang ng mga tanong na pwede niyang sagutin. No? Bakit ganun? 'Di ba dapat ng lahat ng tanong, 'di ba? Na ibinabato sa iyo ng press ay meron kang sagot. Meron kang komento. Bakit wala ka bang masasabi dito sa war on drugs si dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Bilang isang presidente at bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino na lang, bilang isang Pilipino, karapatan po, no, ng bawat isang Pilipino, no, na malaman ang inyong saloobin, statement, no, pahayag patungkol po sa mga itinatanong sa iyo ng mainstream media. Pero bakit ayaw niyong pag-usapan itong mga statement, mga pahayag ni dating Pangulong Duterte hinggil sa giyera kontra droga ng administrasyong ito, no? Bakit? Ano lang to iwas pusoy po ba kayo? President Bongbong Marcos Jr. May dapat ba kayong may tinatago po ba kayo? Di ba? Kasi kung wala ka namang tinatago at wala kang tawag dito mga kababayan, kasalanan, di ba? Wala kang ginagawang masama. You're just about to comment, no? Dito sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, bakit hindi ka makapag-comment, di ba? Pinipili mo na lang ba ang mga tanong na pwede mong sagutin ngayon? Aba, hindi na po ito malayang pamamahayag kung ganun mga kababayan, no? Kasi pag ganyan po ang nangyayari na I don't want to talk about it, no?
ano yan eh, parang sinisikil mo ang karapatan ng malayang pamamahayag, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Di ba? Parang ako, naiinis ako mga kababayan kasi dapat this is his chance, di ba? Chance niya na po ito para makapagpaliwanag or something na magko-comment lang naman siya, it is good, it's not good, or ganun lang, di ba? Baka kasi yung mga follow-up question, no? Yun siguro yung iniingatan nitong si President Bongbong Marcos Jr. Yung mga follow-up question, for example, sasagot siya, oh, it is good and makakabuti. For example lang makakabuti yan sa ating bansa. Tapos bigla na lang mag-follow-up question yung media. Sabihin na, in relation to that, Mr. President, no? May sagot na po ba kayo doon sa hamon ni Congressman Paulo Duterte na magpa-hair follicle test? Diba? Parang ganun, segue mga kababayan. Ang tawag dyan, follow-up question. So, yan siguro ang kinakatakutan ni ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa mga tanong-tanong against war on drugs. No? Sa palagay niyo po mga kababayan, well anyway, it is just our opinion. Opinion lang po kasi malikot talaga ang utak ng Pinoy. Yung iba matataba rin, di ba? Mag-iisip talaga. Well anyway, eto mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. sa pag-iimbestiga or sa sang-ayon sa pag-iimbestiga sa flood control projects, palakpakan po natin. Pero ito mga kababayan palitan natin ko. Yan, ito pong sabi niya. Bongbong Marcos sa pag-imbestiga sa flood control projects. Sabi niya dito, oo, sige, wala akong problema. Wala daw siyang problema sa pag-iimbestiga sa flood control projects na yan. Kasi napakalaki po ng pondo, di ba? It's almost 1.4 billion every day ang ginagastos ng gobyerno para lang dyan sa flood control projects na yan. Tapos ganito lang pala. Medyo mahina pa itong si Katrina pero lubog na agad, di ba? Ito po. But also, they have to realize that, ito sabi niya, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., but also they have to realize there are two sides of this, sabi niya. Talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi kaya daw ng flood control. O saan napunta? Ang tanong dito, saan napunta yung bilyones na ginagastos araw-araw kung hindi pala kaya, no? Ang baha, no? Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ano po yung tinutukoy yung wala pang ganito, mga kababayan? No? Yung bagyo ba? Wala pang ganitong bagyo? Mayroon ngang dumaan dito na bagyo mas malakas pa sa Katrina. Ano po ba ang sinasabi nyo dapat liniliwanag ninyo kung ano yung sinasabi nyo wala pang ganito. Ano ba yung flood control projects ba? Walang ganito pa. Nandyan na yan noon pa. Hindi kasi ninyo mini-maintain mga kabayan yung dredging, di ba? Yung paghuhuka, yung paglilinis ng mga kanal-kanal na yan. Kaya ganyan ang nangyari. Ano po ba? Hindi klaro, no? Yung sinasabi niyang sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ano bang wala pang ganito? Sa korupsyon? Meron namang korupsyon di ba? Noon pa, meron ng korupsyon sa panahon ni Senior. Meron na di ba? Ano kaya itong sinasabi niyang sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito? Yung baha, nandiyan naman yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, halos taon-taon na lang binabaha tayo, di ba? Ano ito? So, dapat pinapaliwanag, follow-up question dapat yan, di ba? Ngayon lang natin haharapin ito, ba? Bagyo siguro ito, mga kababayan. Sa buong kasi haharapin dito na natin naklaro tuloy. Dapat binabasa ko pa pala muna lahat, no? Bagyo pala itong kanyang tinutukoy, mga karibyo natin, Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganitong bagyo. Dadagdagan ko na lang. Ganitong bagyo. Ngayon lang natin haharapin ito. Okay? Kaya dapat maunawaan talaga ng tao
Naku, ano bang dapat maunawain ng tao? Sanay naman tayo sa bagyo. Ang hindi lang sanay ang taong bayan ang malaman, no? Hindi lang po sanay ang taong bayan ang malaman na bilyones pala, no? Ang ginagastos araw-araw diyan sa flood control project. Ha? Pero wala naman tayong nakikita. Pero sinasabi ni Mr. President, no? Meron talagang mga flood control. Well, anyway, hindi lamang yung budget. Eto, napapunta sa budget, ha? Hindi lamang yung budget, kundi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. Aba. Okay, dapat siguro pag-aralan talaga ito, no? Itong flood control na ito. Kasi kung ano daw yung science. Meaning, it's not about the budget, pero kung ano yung science. Pero may budget na nga di ba? Naguguluhan tayo. Teka lang Sabi niya po dito, hindi lamang yung budget, kundi yung science. What's the science? Follow the science. Pero mga kabayan, nandyan na po ang budget. Ngayon, ang science ang nawawala naman. Pinayutak na science ito, di ba? Nasa libro ito Pero yung budget, nawala ng parang bula, yung science, hindi po sila nakapag-create ng science. Ano ang ifa-follow kung wala ng master plan? Diba? Kasi yung tinatawag na science dito is the master plan, mga kabayan, ng flood control projects na ito. Diba? Paano ninyo ginastos yung budget na wala naman pala kayong science na sinasabi ninyo? Diba? Paano kayo magpa-follow ng science kung wala naman science? Wala po kayong master plan. Yan po ang totoo. Ngayon lang natin na ano ito na slice yung mga sinasabi niya. Kasi yung science dito is the master plan. Nako naman talaga But the budget disappeared, mga kamabayan. What happened? No? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan At ito, mga kababayan, gaya ng sabi ko kanina yan, Kongreso todo depensa sa kalokohan. Ito po yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Sa mga nagtatangka na pigilan na tayo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin nyo. Asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Subalit. So yan wala pa man, dinidepensahan niya na yung kongreso, mga kabayan, di ba? Subalit hindi tayo matitinag, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Nako talaga Ang mga talinhagang salita ang ginagamit dito, mga kabayan, Well, anyway, ito lang yung gusto kong i-emphasize dito. Asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Naku, sino po ba ang aatake sa institusyon ninyo? Kayo nga itong powerful, kayo yung todo atake, no? At ginagamit ninyo yung institusyon ninyo to attack, to pin down Duterte. Saan po, banda, ang pag-atake sa inyo? Ang nakikita ng taong bayan, puro nga kayo atake. Binabaliktad yun na naman yan yung kwento. Kayo na ngayon ang ina-atake ng mga Duterte. Diba? Kasi makapangyarihan pa rin ang mga Duterte kahit wala na sa posisyon. Ganun ba ang gusto mong iparating sa taong bayan? Mga kababayan, kung paniniwalaan lang natin itong mga sinasabi dito, talagang grabe Sila ngayon ang ina-atake at hindi sila nang-atake. From the very beginning, mga kababayan, from the very beginning of this drama, sila na talaga ang umaatake kay Vice President Sara Duterte, kay President Duterte, kay former President Duterte, kay Baste, kay Pulong, kay Kibuloy, sino pa? Kay Roque, kay Ka Eric, Doc Lorraine, pinakontempt nila, di ba? Tapos ngayon, sila pa ngayon itong nagpapaawa. Paawa effect ba ito? Nako po. Ito ang dapat tutukan ninyo. Ito ang sabi dito.
Ito ang dapat tutukan ng gobyerno, ang may mga kapansanan sa pag-iisip, no? Sana mabigyan ng pagkakataon na maipagamot at damihan sana nila ang mga pasilidad ng mga mental hospital, no? Para hindi napakalat-kalat ng ang mga may kapansanan. Yan. Nakakaawa kasi talaga sila, kaya sana bigyan sila ng pagkakataon para sa libreng gamutan para din sa kanilang mga nahihirapang kamag-anak o pamilya dahil din sa hirap ng buhay ngayon. Kaya dumarami ang nawawala sa katinuan. Naku, talaga. Ako'y nananawagan sa gobyerno, tulungan po nyo po siya. Naku talaga mga kabayan. Ay nako. Tama, mga karibin natin, no? Mga katulad dito. Ito. Ang mga katulad dito po ang may kapansanan sa pag-iisip. Ang sinasabi dito, sila po ang dapat ipagamot. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaction dito sa statement ni Speaker Romales? Comment na lang po sa baba. At ito, panoorin po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit nyong itago ang totoo, ay sadyang mananaig pa rin ang katotohanan sa kasinungalingan. Kahit pa man nakapag-courtesy call na ang pamilyang Marcos kay Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo o INC na siyang may-ari ng channel na Net25 ay kumilos na at nagsalita na at hindi naging bias ang nasabing network. Dahil ibinalita pa rin nila na di umanay nahuli daw si Trillanes na umaali-aligid sa Quadcom hearing at di umano'y nakikipagsabwatan sa Quadcom Committee na nag-iimbestiga sa giyera kontra bawal na gamot na kampanya ng dating administrasyong Duterte nang siya pa ang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong ng marami sa ating mga kababayan, paano ito pagsisinungalingan ng palasyo at ng Kongreso, lalong-lalo na ang mga mababatas na sila Google lawyer Dan Fernandez, Benny Abante, Barbers, at ang tinaguriang boy contempt na si Congressman Paduano. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, bilang patunay na ang kumpirmadong balitang ito ay nanggaling mismo sa Net25, ay hito sinilip ng aming team ang kanilang FB page. Ayon pa dito, and I quote, "Nahuli kam si Trillanes na umaaligid sa Quadcom hearing. Bali-balita na si dating Senator Anthony Sonny Trillanes ay nasa loob ng kwarto habang kasagsagan ng Quadcom hearing. Ang bungakala ng karamihan ay bali-balita at pawang walang katotohanan ito. Ngunit may pagkakaila pa kaya kung mayroong mga CCTV ang kamera." End quote. Naging trending pa nga ang usaping ito sa lahat ng social media platform. Ang naging pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo Network na Net25. At dito'y tahasang sinabi nila na talagang kitang-kita si Antonio Trillanes na nakuha pa mismo sa CCTV na nasa loob pa mismo ng room ng mga chairman committee. Kaya So yan mga kabayan, nasa loob po ng kwarto ng mga chairman ng committee. Ano ang ibig sabihin yan at bakit nandun si Trillanes sa loob? Is Trillanes part of the stick to the plan nila? No? Kasi itong mga nangyayaring ito, this is still, no? Yung sinasabi ni Kimbo na stick to the plan, mga kababayan. So, ano sa palagay nyo? Sa bagay, wala naman naniniwala kay Trillanes di ba? Pero grabe grabe po ang Kongreso o Kamara. Kung si Trillanes po ang kanilang gagawin. Sa bagay, sinasabi ng iba, scriptwriter daw, no? Scriptwriter itong si Trillanes. Or, he is the master ng mga scriptwriter. Well, anyway, opinion lang po natin 'yan, wala naman po tayo. Kasi sabi sa Net25, no? Kailangan daw muna i-confirm, no, ni Trillanes, no? Or i-confirm niya na nandun siya or pasinungalingan niya na nandun siya bago ilabas yung video na talagang kuha sa CCTV na nandun talaga siya. Now, hindi pa po sumasagot itong si Trillanes mga kababayan, no? Doon sa hamon ng Net25 na umamin or itanggi niya yung paratang ng Net25. Eto, pahaba na yung drama. Lumalabas na po tayo sa
sa kamera, no, yung drama nila patungkol po dito sa war on drugs, mga kabayan. Oy, may balita po mga karibin natin. Vice President Sara Duterte hindi po umattend, no? Sa Committee on Good Governance, no? Sa imbitasyon ng committee ito na kung saan confidential fund na naman po ang kanilang pag-iimbestigahan, no? Eto nga bakit hindi nyo sundin yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, no? Tatakbong senador, number 1 po sa ating balota, mga kabayan, or basta i-vote po natin si Congressman Marcoleta. Segue muna tayo, Okay. Bakit hindi nyo sundin yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na kung saan sinasabi niya, mga kababayan, imbitahan nyo rin yung ibang departamento na mayroong confidential fund, no? Or yung yung COA, no? Yung sa COA, yung tawag doon. Kalimutan ko yung tawag. Basta yung COA, 'di ba? Yung i-comment nyo nga mga kababayan kung ano yung tawag dun sa pagpapatawag ng COA. Yung document, no? Ng COA. Lahat po ng may ganong document ng COA, ipatawag ninyo at sama-sama nyo silang imbestigahan lahat. Wag lang ang Office of the Vice President. Kasi ito namang ginagawa ninyo ng Kamara, no? This is not only for Vice President kasi in aid of legislation yan Buti kung in aid of impeachment kaya kay BP Sara nyo lang pwedeng i-focus. Kung ito po ay in aid of legislation, maaari siguro, no? Natawagin po yung lahat, no? Oy, notice of disallowance, yun pala. Yung sa COA. Lahat po ng may notice of disallowance na mga departamento, no? Even the Office of the Vice President, kung mayroon pong notice of disallowance, ipatawag nyo po, no? Wag lang po yung kay Vice President Sara Duterte kasi kapag mas marami po kayong inimbestigahan, no? Na notice of disallowance or something na yung paggamit ng may anomalya sa paggamit ng pondo. Mas marami kayong imbestigahan, mas matibay na batas po ang inyong magagawa. But no, dahil nga po si Vice President lang ang yung iniimbitahan dito sa good governance na ito, grabe naman, no? Ganun na ba? Yung iba talagang good governance na talaga walang anomalya, di ba? DPWH hindi pinatawag, ano pa? Marami pang iba, Department of Agriculture, di ba? Marami pa yan, no? Hindi po nila pinapatawag kasi mga good governance na no? Ang kay Vice President Sara lang kasi si Vice President kasi madaldal no? Ayan, madaldal kasi si Vice President kaya yan in aid of impeachment na siguro ito mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.